ang Pilipinas bilang isang bansang insular. Ipinaliwanag sa nakaraang aralin ang tungkol sa kinalaman ng klima sa uri ng pananim at hayop na makikita sa Pilipinas. Natutuhan mo rin ang mga kinakailangang uri ng klima na makatutulong sa pagpapalaki at pagpapalago ng mga pananim sa bansa. Nalaman at nakilala mo rin ang iba't ibang hayop na nabubuhay sa uri ng klimang mayroon ang Pilipinas. Sa araling ito, inaasahang maipapaliwanag mo ang katangian ng Pilipinas bilang isang bansang maritime o insular. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang maritime o insular? Bakit kaya tinawag na bansang maritime o insular ang Pilipinas? Ang maritime o insular ay tumutukoy sa mga katubigang nakapaligid sa isang bansa. Dahil sa pagiging kapuluan ng bansang Pilipinas, asahan itong napalilibutan ng mga dagat at karagatan. Masasabing ang Pilipinas ay nakahiwalay sa ibang mga bansa sa Asya ayon sa lokasyong insular nito. Ngayon ay pag-aralan at suriin natin ang mapa ng Pilipinas. Ipinakikita sa mapa ang katangian ng Pilipinas bilang isang bansang maritime o insular. Makikita sa gawing silangan ng bansa ang karagatang Pasipiko. Nasa gawing hilaga naman ang Bacchus Channel at sa kanluran naman ang dagat-kanlurang Pilipinas. Ang dagat Celebes naman ay nasa gawing timog ng bansa. Ang pulo ng Yami ang pinakadulong pulo ng bansa sa gawing hilaga. Ang pulo naman ng Salwag ang pinakadulong pulo sa gawing timog ng bansa. Mahalaga para sa Pilipinas ang pagiging insular na bansa dahil nakapagbibigay ito ng mga kapaki-pakinabangan. Akmang-akma ang mga baybaying dagat sa pagpapatayo ng tanggulang pambansa. Nakapagpapatayo ng maraming daungan na nagsisilbing daanan ng mga sasakyang pandagat na nagdadala ng mga pasahero at mga kalakal mula sa loob at sa labas ng bansa. Sa mga dagat ding nakapaligid sa bansa, nakakakuha ng mga yamang dagat na nakatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan. Nagsisilbi ring pang-akit sa mga turista ang kagandahan ng mga dagat at baybayin nito. Laging tandaan, isang bansang maritime o insular ang Pilipinas sapagkat ito ay napaliligiran ng mga dagat at karagatan. Maraming kapakinabangan ang pagiging insular ng bansa. Ngayon, kung iyong naunawaan ang ating tinalakay na paksa, iyong sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, bakit sinasabing ang Pilipinas ay isang bansang maritime o insular? Pangalawa, ano-ano ang kapakinabangan ng pagiging maritime o insular ng bansa? Isulat ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kakalimutang i-like at mag-subscribe sa channel ko, Kahistorya Teacher Tetay. At huwag kakalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Salamat!